Hi mga kachupa! Nandito kami. Today is Sunday. At ang aking asawa ay maglilinis ng aming garden. Magmo-mown na lawn. Hindi ko mabigkas. Alam mo na, bubulol na ako. Ang dami na nagpuprek sa akin. Kasi nag-ano ako kahapon ba yun? Kahapon ba yun? Nung isang araw. Sabi ko, niresetahan ako ng doktor. Sabi ko, prescribe pala, mali. Oh, alam mo, dati nung nasa Philippines ako, hindi naman ako ganito. Yung kumbaga bawat salita ko ba tama. Pero, ewan ko nung nandito na ako, parang ang hirap i-explain eh. Yeah. So, guys na ng ano. Teka, ililipat ko lang tong hose kasi itong hose na to aayusin niya yung mga grasses. Ay! Tanggalin ko muna yung jacket ko kasi mainit. Kailangan natin. Ay, B! Am I gonna take my medicine, vitamin D? Yeah, you can take vitamin D. But you don't have to. Well, you didn't take it yet? Yeah, we're just done eating so you can take it. The strong dose one. The 50,000 unit. Yung medicine, no? Darna! Ang ingay na, no? Kakatapos lang namin magsimba at kakatapos ko lang din magluto ng giniling na repolyo. Ginisang repolyo ang giniling na repolyo. Ginisang repolyo na may giniling. Sarap na sarap sila. Alam nyo guys, sa 5 months ko dito sa US, alam mo ang pumuti lang sa akin yung paa ko. Kasi yung paa ko maitim to. Parang kakulay ng singit ko ba? Damn! Pero ngayon maputi na. Napagtanto ko, ayun lang yata yung pumuti sa akin. Yung paa ko. Kasi nga, palagi akong nakamedyas. Palagi akong natutulog. Pagka natutulog ako, naglalagay ako ng medyas. So, siguro, ayun ang pumuti sa akin. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, maputi na to para sa akin. Ang taba ng pa ako. Puntahan natin ang asawa ko sa tignan natin kung anong ginagawa na.
neighbor namin, minsan lang sila maglinis ng garden nila. Maingay. Ito lang nga tayo. Medyo maingay. Papasyal daw kami ng aking asawa sa anuhan ng mga bata ba, yung rides na naman. Wala kami magawa ngayon, kaya naglinis lang kami ng garden namin. Pero mamaya nga aalis kami, kasama ko kayo. Kaya lang kasi kasama ko yung mga bagets eh. Pagka kasama ko yung bagets, parang ayaw nilang. Si Danny okay naman, cool naman siya, pero si Yani kasi nagdadalaga, so ayaw niyang makita siya sa wala kayong magawa ngayon, natatawa ko sa subscriber ko yun. Dito muna tayo kasi maingay pagka binibidyoan ko yung asawa ko. So after neto, itatapon namin yung mga damo sa compost site. Dito kasi sa kanila merong compost site. Kaya pala merong shed doon, yung maliit na bahay ba? Yan, yung maliit na bahay na yan. Lagayan pala ng mga ng mga damo, ng mga basura. Yung kasi pagka winter daw, ang compost site nila rito sarado. So ang compost site, compost bubuli na naman si Aling yung compost site nila nagsasarado pagka snow. Kaya yung shed na yan, lagayan ng ng mga damo ba na, tsaka yung tree na yan pagka nag snow daw natatanggal yung mga kaya nilalagay nila doon. Sabi ko ang galing naman, may pala yun, may purpose pala. Akala ko lang, display lang. Sabi ko sa asawa ko, gawin nating maliit na bahay. Sabi niya, lagay ng natin ng mga damo pagka nag-snow. Yun pala yun. Kaya pala may mga ganyan yung mga bahay talaga. Lagayan pala nila ng compost site yan. Doon sa sa isang subscriber ko, pagka nagkakamali ako, minsan kinokorek nga niya ako. Sabi ko, maganda kinokorek ako para next time, sa susunod, malaman ko na, Alam ko naman, kaya lang kasi, nadadaplis ang ko. Hindi ko alam kung bakit. Nadadaplis, yan? Hindi ko alam kung bakit ko kaya nasabi yung subscriber. Kasi kayo, mag-subscribe kayo. Sinabi ko tuloy na subscriber ng doktor ko. Prescriber pala, piniscribe ng aking doktor yung gamot na yun. Tawa ko ng tawa. Nilalaman ko anong subscriber. Nakasubscribe na ako. Sabi ng isa kong nakasubscribe sa akin, lagi nanonood yun. Maraming salamat po sa laging nanonood sa aking video, yung laging inaantay ang aking video. Ngayon pala, natutunan namin sa church is yung mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal ni God sa ating lahat. Parang ganun. Kaya siguro sabi ko nga pagka may kaaway ako, hindi ko na lang. Actually, wala naman na akong kaaway kasi noon pa yun Sabi ko nga, pagka may umaway sa akin, yung parang wag na lang pansinin, ganyan. Actually, wala naman kasi parang friendly naman ako Oo, actually wala naman akong kaaway. Isa lang talaga siguro yung kaaway ko, yung dati kong ka-office mate. Pero wala na, hindi naman yung dati kong ka-office mate, lalaki pa yun Hindi ko naman actually banatan, ganyan, suntukan, hindi naman ganyan, maskulado. Yung yung nakasagutan lang ba kami ng aking ang aking ka-office mate noon bago ko mag-resign. Kasi na-ember na ako Hindi ko alam kung paano ba i-handle yun. Kasi nung time na yun, parang pag nagalit talaga ako, may nasasabi akong salita na hindi maganda ba. Kaya minsan ayoko rin nagagalit kasi may taksil tumbunga ako. Nakakalabas ng mga masasamang salita.
Kaya sabi ko nga, mas maganda yung hindi ako nagagalit ba. Kasi, pag nagalit talaga ako, parang, ayoko naman na sabihin. Kasi baka balikan pa yung kinaiinisan ba. Ako, hindi naman ako nagtatanim ng galit ba. Pagka nagalit ako, at napuno ako, sumabog ako, ayun, may lumalabas talaga. Pero yung magtatanim ba, hawak-hawak mo hanggang dulo yung galit mo, yung puot mo sa kapwa mo, hindi ako nagaganon. Pero, yung mga ginawa mo, hindi ko nakakalimutan. Hindi masama kasi yung nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo pagka... what is the last week when we go to the church, what we learn? I forgot. I don't even remember. Kalimutan din, no? Isa ka rin pala eh. Kalimutan ko yung last week. Kasi last week yata yun, hindi ko alam kung ano ginawa namin. Kalimutan ko na. Kumain kami sa last week. Saan ba yun? Five Guys. Kumain kami sa Five Guys last week. Ayun. After church. Pero ayun lang yung natatandaan ko. Pero yung natutunan namin, nakalimutan ko na. So, ayun nga. Yung natutunan namin is wag daw magkim-kim. Kung sino man ang may kagalit mo, wag mong... Kasi pag dinala mo yan, parang madadala mo yan sa buong buhay mo. Yung bigat na parang ayaw mo magpatawad, ganyan. Parang ikaw din ba yung magdadala at mahihirapan? Totoo yan. Kaya ako pagka may kaaway ako, at alam ko sa sarili ko na ako yung mali, nagsusorry agad ako eh. Totoo yan. Pero yung naging kaaway ko na hindi naman nagsorry sa akin, hindi ko na rin dinadala kasi parang bit ko hanggang ngayon. Parang hindi naman siguro maganda yun, no? Kasi pagka may kaaway ka, tapos bit mo yung... Nangingay naman ang asawa ko. Bit mo yung galit na yun. Parang ikaw ang magkakasakit, ikaw yung bibigat yung kalooban, parang ayaw mong magpatawad, ganyan. Sabi ko nga sa asawa ko, magpatawad ka kahit anong ginawa sa'yo ng kapwa mo, or kung ayaw mo dun sa taong yun, patawarin mo. Kung ano man ginawa ng mga yung tao yun, alam mo naman yung taong yan, tao lang din, nagkakasala, diba? Hindi naman tayo santo na hindi pwedeng magkasala. Diba, lahat naman for sure tayo magkakasala, pero nasa sa inyo talaga yun kung paano nyo i-handle. Ako sa sarili ko, alam ko pagka ako ang mali, ako yung nanakit, ako yung may kasalanan sa tao, ako agad yung nagsasorry. Oo, hindi ako yung ma-pride ba na ayokong mag-sorry, ayokong mag-ganyan-ganyan, ayokong kausapin yan, ganyan-ganyan. Ayoko nang ganun kasi parang pag pinatatagal mo siya, parang ang bigat talaga. Yung minsan nga natutulala ka sa iniisip mo ganyan. Ang sabi ko nga sa isip ko na hindi ka dapat bitbitin, damdamin yung mga nagawa nila sa akin. So patawarin mo lang yung ganun. Pero kumbaga nasa sayo na yun, diba? Kung sasama ka ulit or makikihalubilo ka ulit, nasa sayo yun kung gusto mo kasi ako pagka once na niloko ng kaibigan, tapos pinatawad mo, tapos kaibigan ka ulit, tapos ginawa ulit yung mga ayaw mo, yung parang alam mo yun, para sa akin parang ulit-ulit na lang, parang ganyan. Mas maganda na yung pinatawad ka na, okay na yung pinatawad ka na kaysa maging alam mo yun, yung parang may ginawa kang kasalanan sa akin, tapos pinatawad na kita, tapos para sa akin, okay na, tapos na yun. Pero hindi na tayo yung same na dati. Ganun yung sa akin. Ganun naman yung aking parang, alam ko na yung yung style mo bulok, parang ayoko lang ba na ginawan mo ko ng masama, ganyan. Tapos
ando na yung patawaran ba, pero yung makipaghalubilo ka ulit, tapos gawin ulit sa'yo, may chance kasi, may mga ganun eh, may chance kasi na gawin ulit sa'yo yung mga ginawa nila ulit, kasi alam nila na mabait ka, ganyan. Sa akin, okay na yun, yung tama na yung isang beses lang, kasi dati talaga yung ano pa, ulit-ulit ako, yung parang alam mo bang mamamatay ako nang walang kaibigan ba, yun yung dati ko, yung bata-bata pa ako, mga siguro mga 16, 17, mga ganyan, nung mamamatay ako parang wala akong kaibigan. Ganun ako, yung kasi nung time na yung age kong yun, yung parang lahat ng kapatid ko meron ng mga asawa, so ako lang talaga natira sa bahay kasama yung mga tatay at nanay ko. Kasi nga ako yung bunso, so parang ako pagka nawalan ako ng kaibigan, parang ako mamamatay. Yun yung ano ko, yung experience ko noon. Pero ngayon naman, since nandito na ako sa asawa ko, lagi ko nga kasama yung asawa ko, okay lang siguro. Kahit wala rin kaibigan, parang kaya naman eh. Kasi 5 months na ako dito, wala naman akong kaibigan. Buhay pa rin, di ba? Pero nga, sabi nga nila, wag daw ako masyado umasa sa asawa ko. Ganyan. Sabi nga nila, magtrabaho rin daw ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, kasi ang ano namin, ang usapan namin ng asawa ko, ano muna, yung baga family muna ba? Yung bumuo muna tayo ng step by step ba, yung pwede naman, oo, kaya lang kasi yung aking green card, wala pa akong green card, hindi pa ako nakakakuha ng, kasi bago ako kumuha ng green card ay, merong mga bayad dyan, naku, mahal ang bayad dyan. Yung aking asawa para may tinatapos pang bayaran, pero ongoing na yung process ng green card namin, medyo mahaba pa nga yung process. Tapos sabi nga niya sa akin, wag ko daw muna masyado intindihin yung trabaho nga, kasi pagka may kailangan naman ako, nandyan naman siya. Tapos may nagsabi rin sa akin na wag daw masyado umasa sa asawa ko, paano kung mawala yung asawa ko. Oo, nandun na nga tayo sa ano na yun, na nasa point na rin tayo ng ganun. Pero hindi naman ako nag-iisip ng negative eh, kasi ang akin lang, ang isip ko lang, gusto ko lang laging positive. Kasi pagka positive ba laging iniisip mo, kumbaga yun yung lumalabas sa ano mo, sa vibes mo, positive ka lang, masayahing tao ka, ganyan. Ayoko yung puro negative ba yung iniisip, kasi pagka negative laging iniisip mo, yung vibes mo negative din, yung parang like ka nakasimangot, like kang nakaganyan ba. Ako kasi, ano ko, tag dito, tignan mo, kahit wala yung pamilya ko rito, parang ginagawa ko pa rin bang maging masaya, diba? Basta ang ano namin, ang first step ng aking asawa is gumawa muna ng pamilya. Yun ang first step namin. So sa asawa ko kasi, step by step kasi siya eh. Hindi siya yung nagdadalawa. Pwede naman magtrabaho, oo, pwede naman magtrabaho. Kaya lang kasi, pagka nagtrabaho ako, sino nang mag-aano ng bahay? Baka mamaya, pagka nagtrabaho ako, nagtrabaho siya, wala na kaming oras sa isa't isa, mainit na ulo ko kasi lagi akong pagod. Pagkadating pa sa bahay, makagulo, makalat, ganyan. O, edi magbabangayan na kami kung sino, magtuturuan na kami kung sino mag-aayos ng, maglilinis ng bahay, maghuhugas. Di ba? May mga ganung eksena. Kaya sabi ko, sige, step by step muna tayo, gawa muna tayo ng pamilya bago ako magtrabaho. Ngayon, pagka malaki na yung magiging anak natin, saka ako magtatrabaho, yung pwede na iwan yung anak, yung ganun. Kasi, ang usapan talaga namin ng asawa ko is housewife nga ako. Ako actually, gusto ko rin naman maging housewife ba. Ngayon wala pang kids. So, hindi ko rin alam kung paano. Kasi ako, habang nandito ako, wala akong ginagawa. Lagi lang ako naglilinis ng bahay, luto, asikaso sa asawa, masahiin yung asawa pagka napapagod. Ayun lang lagi kong ginagawa. Kaya lang, ang naiisip ko rin, gusto ko rin
Pag minsan naman gusto ko namang magkaroon ng pera, eh nandiyan naman yung asawa ko. At saka sabi ng isa kong subscriber nga pala, sabi niya mag-bike nga daw ako. Sabi ko, tag dito, hindi ako pwedeng mag-bike mag-isa kasi ayaw ng asawa ko talaga. Natatakot siya, baka mamaya may kumuha sa akin, ransom ako, parang alam mo yung asawa ko kasi laki sa California, yung parang laki ba sa gulo ba? Hindi ko rin masisi. Ako nga, laking Maynila pero yung mindset ko ba, minsan parang palaging may nangi-scam. Oo, ayun yung mindset ko. Kaya sabi ko, hindi ako pwede magtiwala agad-agad sa tao. Oo, mahirap. From Nick to move his bike yet. I didn't say it. Huh? I don't understand you. Huh? Magwalis daw muna ako. Tulungan ko muna yung asawa ko. Naputol yung chikahan natin. Ayun nga ako ng asawa ko. Gala-gala sa labas. Kasi baka mamaya, insure ko kasi daw. Exotic daw yung beauty ko. Kaya ayaw niyo pakikita yung itsura ko dyan. Kasi nga, pagka lumalabas nga kami, laging may nakatingin. Sabi ko, first time lang siguro makakakita ng mga Pinay to. Kahit matatanda sabi ko nga, nakakatakot nga. Kaya nga minsan, ayoko nang, hindi na ako nakapagwalis. Ayoko rin lumabas nang hindi ko kasama yung asawa ko. Kasi, natatakot din ako. Ika, magwalis muna tayo. Ayan, tapos na ako maglinis. Yung asawa ko naman, hinatid na yung mga damo doon sa compost site. So ngayon magdidilig muna ako. Finally, tapos na rin. Patayin ko na yung faucet dito sa basement. Yan. Tapos na ako. Papahinga na muna ako. Kasi mamaya alis kami. So, dito muna akong papahinga sa labas. Usap mo, chikahan muna tayo. Yan, finally, tapos na rin. Binuksan ko muna yung namin doon kasi parang bumaho yung yung damo ba na nilagay namin. Para kasing nagkaroon ng tubig ba? Ewan ko na mulok, kaya ang baho kaya binuksan ko muna. Sabi ko paarawan ko nga muna kasi hindi siya naaarawan, kaya parang pagka binuksan mo yan, parang ang baho talaga. Kaya sabi ko buksan ko muna para pumasok yung hangin, lumabas yung mga amoy. No? Sana ba tayo mga chikahan natin? So, ayun nga yung plano muna namin at gumawa muna ng pamilya, saka na yung yung pangarap ko. Kasi ang pangarap ko lang naman kasi isa lang, yung karoon ng buong pamilya ba. Yun lang pangarap ko. Talagang, ganun talaga yung gusto ko, yung
housewife lang ako, sa bahay lang ako, alaga lang ng bata. Ayun na yung ano ko. Hindi ko pinangarap na dati, oo, gusto ko maging midwife ba. Yun yung gusto ko noon. Kasi yung sa Philippines, di ba, uso yung midwife. Eh, hindi pinalad. Ang nangyari, maging ano na lang, maging nanay na lang. Kasi, hindi naman easy rin ang nanay, di ba? So, yun nga yung pangarap ko, magkaroon ng pamilya, buo, housewife ka lang, bahay ka lang, intindihin mo lang yung mga anak mo, tapos yung asawa mo, ayun na talaga yung na-figure out ko figure out. Ayun, sabi ko, ayun na yung nasa isip ko noon pa, yung parang nanay ko ba, yun yung gusto ko. Yun yung ano ko, yung maging housewife lang. Ayoko nang magtrabaho. Ayokong sabihin, asa ka lang sa asawa mo, ganyan, sabi ko. Sa kanino ba dapat aasa? Diba? Sa magulang niya. Yun ako yung magulang niya. May kanya-kanya na naman silang ano. Basta, ayun lang, kanya-kanya naman tayo ng pangarap, diba? So, yun ang pangarap ko maging nanay ng 10 bata, di ba? 10 bata talaga. Sabihin, araw-arawin talaga Hindi naman, parang 2, 3 anak. Okay na yun sa akin. Yun yung gusto ko ba. Tapos saka na lang ako magtrabaho pagka kailangan na. Sa ngayon kasi hindi naman talaga kailangan. Kasi kung kailangan naman talaga matagal na akong pinagtrabaho ng asawa ko. Yung pamilya ko naman kasi, may mga kanya-kanyang pamilya na. Yung ako kasi ang bunso. So, ayun nga maganda pagka bunso ka. Ano ka lang, ikaw, ano mo lang, sarili mo lang ang iintindihin mo. Wala ka nang maliliit na kapatid. Ang inintindi ko lang kasi, yung mga magulang ko ba. Yun lang ang ano ko, yung intindi ko. Pero yung mga kapatid ko, hindi ko na iniintindi kasi may kanya-kanya na silang bahay. May kanya-kanyang buhay. Kanya-kanya ng pamilya. Wala na akong bunso pa. Ako kasi ang pinakabunso. So, wala na. Ayun nga yung maganda sabi ko nga, maganda rin pala maging bunso. No? Wala ka nang iisipin ba? Na, dati nga, ang pangarap ko maging panganay. Ngayon, okay rin pala maging bunso. Kasi, pagka panganay ka, parang isip ko, parang lahat ng kapatid mo, cargo mo. Yun siya sabi bang, hindi pa nag-aasawa ha. Kasi yung iba kasi yung cargo mo na may pamilya na, iba yun, ibang usapan yun. So, ayun yung akin. Sabi ko, okay rin pala maging bunso. Ang ano ko lang pala, yung mga magulang ko, yung isipin ba. Pero yung mga kapatid ko, yun nga, maganda. Kasi may kanya-kanya ng pamilya. So, ako ngayon, gusto ko bumuo ng pamilya. Buti yung asawa ko, game na game. Kumbaga yung asawa ko kasi parang siyang old tradition ba na asawa ka lang, housewife ka. Gusto ko ikaw sa bahay, ikaw mag-aasikaso ng pagkain, bahay, linis, basta sa bahay, ikaw mag-aasikaso sa akin, ganyan. Yun, ang ganun, sabi ko, buti na lang ganun din ang view ng, parehas kami ng asawa ko ng view. Kasi pagka magkaiba kasi kayo ng view ng asawa mo, parang hindi tatagal ang relasyon. No? Kasi may iba kasi, yung isang, sabihin na natin na, yung ibang babae ang view, kaya palang nag-asawa para gamitin yung asawa para hindi ko naman sabihin na gamitin yung asawa, pero kumbaga parang gamitin yung pera ng asawa para matugunan ba yung pangarap. Ako kasi iba pa pangarap ko, kanya-kanya naman kasi tayo, di ba? Ayun na, simple lang ang pangarap ko, yung kapamilya, bumuo ng pamilya. Ayun, naging ang nanay nga. Ayun yung pangarap ko. Yun lang talaga. Wala nang iba. Yung makapagtrabaho sa malaking sweldo. Hindi ko pangarap kasi gusto ko talaga bahay lang ako. Yung alagaan ko yung asawa ko, yung mga anak ko, yung bahay, luto. Ayun.
Ayun talaga yung view ko. Yung sinabi ko yun sa asawa ko. Kaya nagustuhan siguro din ako ng asawa ko. Kasi sabi nga niya sa akin, ayan yung gusto kong asawa, yung housewife, wife material, ganyan. Sabi ko nga, buti na lang, parehas tayo ng view. Kasi pagka iba ang view sa isa't isa ng magkarelasyon, parang iba yung babae patungo doon, yung lalaki papunta. So hindi talaga parang lagi kayo mag-aaway. Kasi ko na kasi yan parang na-experience ko na nga yan noon pa. Kaya nga sabi ko, saka na yung trabaho, ko muna, intindihin ko muna yung sarili ko, asikasuhin ko yung sapikos ko nga, para ang importante kasi sa akin talaga yung tulog ba, yung everyday gigising ka ng same na oras, hindi yung mamadali ka. Yun yung ko, kasi yung nagtatrabaho nga ako, lagi akong kulang sa tulog, laging 5 hours, 6 hours, dapat pala mga 7 to 8, kasi yung age kong ganito, mga ganun dapat talaga ang tulog. Ewan ko sa iba, bala kayo, kanya-kanya naman tayo, di ba? So kayo yan, kung may mga Pinay, di ba? Gugulat nga ako. Ba nakakapagtrabaho agad sila, yung nila, gusto nila magtrabaho, parang makatulong din sa pamilya nila. Syempre tayo, iba-iba naman ng estado ng buhay. Ako kasi wala nang iniintindi ba sa Philippines. Ang magulang ko lang ang iniintindi ko. Kaya naman ang asawa ko, so hindi ko naman binibigay yung responsibilidad ko sa asawa ko. Kumbaga parang, kasi kasal na kami ng asawa ko, so kumbaga parang kasalin na rin siya sa pamilya ko So sabi niya, siya na daw bahala sa mga yan. Ako ayaw niyang pinag-iintindi. Ayaw niya kasi nai-stress ako, kasi alam niyo, pag nai-stress ako talagang naglalagas yung buhok ko. Yung lagi akong nakaganto, natutulala ako, hindi mo ako makausap. Ganun ako pagka-stress ako. Pero ngayon nga, lagi na akong kumpleto yung tulog ko. Hindi na ako negative lagi. Yung konting ganto, konting rat-rat, magagalit. Ganon. Yung asawa ko, buti naman, hindi lagi siyang nagra-rat-rat sa akin. Alam mo ba yung rat-rat yung lagi ako binubungangaan? Hindi naman ganon yung asawa ko. Kumbaga parang nagsasalita lang ba na kausap mo, mahinahon ang asawa ko. Hindi siya yung, sabi ko nga, pag one time magalit ka sa akin, kausapin mo ako ng maayos, kasi pagka kinausap mo ako ng galit na galit kasi sinigawan mo ako, o kaya nasa public tayo, naku, parang kukuludugo ko sa'yo niyan. Inopen ko na lahat ng mga ganyan sa asawa ko para hindi kami nagsasabay ng galit, kasi pagka nagsabayan ng galit parang iba na yung buti na lang pagkagalit ako, minsan naiintindihan niya ako, minsan ako naman ang umiintindi sa kanya, parang ganon. Bigayan ba? Yun yung sitwasyon namin dito sa buhay namin. Mamaya lalabas nga kami. Tagal ang aking asawa. Mamaya parating na yun siguro. Sakit ng ulo ko naman. Bumilad kasi ako sa init, kaya parang sumakit lalo ang ulo. O hindi kaya sa gamot to. Grabe yung gamot ko, yung vitamin D ko, 50,000, hindi pala 5,000, 50,000 unit. So, kumbaga parang binigay lang sa akin ng doktor is 1 month. So, 4 tablets lang yung binigay niya sa akin. So, okay na rin. Sabi ko, siguro kulang ka talaga ako sa vitamin D. Kaya ganun. Naman ako, parang alusog-lusog ko nga pala kulang pala sa vitamin D, kaya pala laging masakit ang likod ko. Ganun ako, masakit lagi likod ko pagka konting kakagising lang, masakit agad ang likod. Wala naman akong ginawa, nakaiga lang ako.
Pero ngayon hindi ko nga nararamdaman kasi siguro nga yung iniinom kong gamot na vitamin D may effect. Kaya ganun. Ang dami na nating tsikahan, ano. Ano pa ba yung ano? May nagpapa-shoutout sa akin, taga Samar. Kalimutan ko yung pangalan. Kasi ang gamit kong camera, yung cellphone ko, kaya pagka nagka-camera ako, nagre-record na ako. Hindi ko maibalik kasi ay naku, pagka bumalik ako mawawala ako. So shout out taga Samar City. Umaabot na yung video ko sa Samar City, ah. Samar City ba? Ano? Samar City ba yung Samar? Ay, di ko alam. Ayan na naman tayo, mabobobo na naman tayo rito. Baka may mag-correct na naman sa akin. Di naman sa mga nagko-correct. Okay naman, hindi naman ako yung ang tawag dito, hindi naman yung nagagalit. Ako kasi pagka kinukorek ako, tulad niya, alam kong mali ako. Okay lang sa akin, kung kumaga, lang, hindi ako sa ano, yung nagagalit ako, kinukorek mo, yung gano'n, hindi. Lalo na pag alam kong mali talaga ako, okay lang, ganyan. Tinatanggap. Kasi, naku, baka mamaya, sabihin, nagagalit ka, kinukorek ka lang, hindi na kami manonood ng video. Nag-unsubscribe na yun. Ano? Ikaw ba naman magalit ka? Alam mo, natutuwa ako sa mga ano, tag dito, mga vlogger na sikat. Yung sikat, ang dami na nilang basher, ganyan. Yung kumbaga hindi nila ma-handle yung mga basher nila. Sa totoo lang, totoo yung sinasabi ng mga ibang tao na kung hindi dahil sa basher, hindi sila sisikat. Totoo yun. Kumbaga na, ano, pagtatanto ko siya. Pero, sana sa ano natin sa vlog ko walang basher, ano, hindi ko naman sana hindi ko naman maiiwasan yung mga basher kasi may mga iba talaga na hindi ako gusto, di ba? Hindi naman natin mapipilit yung tao na gustuhin tayo. So ako naman sana hindi ko ma-experience yun kasi parang ang sasakit ng mga salita ng mga basher. Dahil totoo yan, minsan nga meron ako napanood na vlogger, kinukumpara, may anak na siya, kinukumpara nung nag-comment doon na kinukumpara niya yung anak niya doon sa vlogger. Sabi niya, bakit yung anak mo mukhang Pinay, parang mas maganda pa yung anak ko na walang lahi, parang ganon. Yun yung napanood ko, sabi ko sa isip-isip ko, naku, sana wag ako magkaroon ng ganyang basher ba? Kasi, bakit kasi ang mga tao ngayon, ano, pagka nainggit talaga, totoo, kung ano masabi mo, masasabi. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. May mga ganyan talagang tao na hindi mo maiwasang mainggit sa buhay mo. Yung ikukumpara yung buhay nila sa buhay mo. Kahit ano, dahil ikumpara mo kung parehas kayo, kung kambal kayo, kung parehas yung itsura nyo at saka yung itsura ng asawa mo, eh magkamuka, yun, pwede mong i-compare. Pero kung hindi kayo kambal, hindi kayo hindi kayo parang mahirap kasi mag-compare, eh. Sabi nga nung nasa 10 utos ng Diyos yan, na huwag mo ikumpara yung buhay mo, parang huwag ka mainggit ba? Kasi pagka naiinggit ka, hindi ka sasaya sa buhay. Totoo yan. Kaya nga sabi nila, makontento sa buhay na may buhay para sumaya. Yun yung, alam ko, basta may word na covet. Covet? Hindi na maintindihan mo ko mamaya. Unsubscribe. Hindi naman no? Basta may word na covet. Basta ganon. Hindi ko naman basta yung utak ko nagsahalo-halo, nagrarambulan na dito sa ko, sa isipan ko, para hindi ko alam, basta may word na ganon na wag kang mainggit kasi kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, makontento ka. Kasi pag hindi ka nakontento, lagi ka nakatingin sa iba, lagi mo kinukumpara yung buhay mo, hindi ka sasaya. Totoo yan. Oo, totoo yan. Totoo, kala nyo nagbibiro ako, pero i-try mong ikumpara yung buhay mo sa nakakaangat sa'yo.
magiging masaya ka? Diba? Hindi. Kumaga, ako nga, iniisip ko nga, sabi ko nga, meron kasi mga ibang Pinay na, yung mga foreigner, mga asawa nila, malalaki ang bahay, mayayaman, nakatira sa mga California, nakatira sa, saan ba yun? Nakatira sa Florida, yung mga mamahaling subdivision ba na ang gaganda ng bahay, 40 million ang halaga, yung ganon. Itong bahay namin parang 3 million lang ang halaga nito. Hindi lang yung 3 million, wala kang 1 million, sasabihin sa akin. Pinauunahan na eh, pinangangunahan na, sabi ko. Hindi ba, yung kumbaga, malaki na ang 3 million 3.5 million yata to. So, hindi ko naman nilalang kasi sa Philippines nga, wala nga kaming pagmamayari ng bahay, di ba? Meron kami sa probinsya, kaya lang, probinsya. Hindi yung, kumbaga parang tayo lang kami ng bahay dun sa lupa ng lola ko, ganyan. Yun lang yun, pero yung bumili ba ng ganito kahalaga, wala kaming ganito sa Philippines. Kaya nga sabi ko nga, kontento na ako kasi masaya naman yung buhay namin. Kasi once na tumingin ka talaga sa ibang buhay na mas nakakaangat sa'yo, tapos ikaw para kang nadidepress dahil lagi mo kinukumpara yung buhay mo sa buhay ng iba, yung parang gano'n. Ay, lalo kang madidepress, magkakaroon ka ng anxiety, lalagas yung buhok mo. Yeah, totoo yung sabi ko Kaya nga sabi ko, makontento kayo kung ano yung, kasi totoo lang, kung anong merong buhay ka ngayon, desisyon mo naman yan Yung sabi ko nga sa kapatid ko, sa ate ko, kung anong merong buhay ka ngayon, huwag mo lagi kinukumpara yung sarili mo sa iba, or ikumpara yung buhay mo sa akin, kasi hindi ka magiging masaya. Ay, maging masaya ka kasi, ayan ang pinili mong buhay. Kung baga dapat sa isip-isip mo, sa kutob mo, maging masaya ka kasi pinili ko tong buhay, wala nang atrasan, make parang mag-i-English na naman ako pero nawawala, parang nauudlot na sa dila. Ayan yung asawa ko, andyan. So sabi ko nga, huwag lagi kinukumpara yung buhay kasi nga ako nga tag dito, pasalamat nga ako kasi yung asawa ko mabait, porsigido sa buhay ba, yun yung lagi ko na lang pinasasalamat na bait ng asawa ko, napakasipag, hardworking, walang bisyo. Ayun yung pinakadasal ko noon pa nung edad, yata ako na. Nung mga edad, kasi ako, mga 14, 15, sa lugar namin, pag una kang nabuntis, chismis ka. Oo, totoo yan. Kasi hindi naman kami nakatira sa Kaya, sabi ko lagi akong pinapanalangin na Lord, sana huwag mo na akong mabuntis, ganyan. Ayokong matulad sa iba na maaga na buntis, tapos naghiwalay. Ayoko nang ganon, Lord. Sabi ko nga, bibigyan mo ako ng lalaki, tao sa buhay ko. Gusto ko yung Okay, I'm gonna take this down and we'll get ready to go. Sabi ko nga na, Lord, kung bibigyan mo akong lalaki sa buhay, gusto ko yung pag kinasal kami na, yung habang buhay ba, kung matagalan ba, hanggang tumanda ba. Tapos gusto ko, Lord, yung syempre, dinetails ko na kay Lord. Kasi kayo minsan pagka nagdadasal, di naka-details na para alam ni God kung ano yung para hindi nanguhula si God. So ayun, yung details ko na, wag mo na akong kung hindi para sa akin yung isang tao, wag mo na sana akong mabuntis. Ayun yung lagi kong pinanalangin. Tapos ito pa nga, sabi ko nga yung Lord, gusto ko yung lalaking ako lang yung kulang sa buhay niya. Gusto ko yung stable yung life niya para pag gumawa kami ng pamilya, tuloy-tuloy, ganun. Tapos sabi ko pa, meron pa nga yung gusto ko, Lord, yung may sariling bahay para hindi kami lagi lipat ng lipat. Yung experience ko nga nung bata pa ako, lipat kasi kami ng lipat. Kaya yun talaga yung sabi ko nga
Nagulat nga ako sa asawa ko kasi nung una, laro-laro lang, di ba? Kala ko laro-laro lang. Sabi ko, yung totoo palang yung taong ibibigay sa'yo ni God, yung ikaw talaga ang gusto. Yung wala nang ibang gusto kundi ikaw lang. Yun, sabi ko, ito na siguro yun. Kung kami talaga pagtatagpuin talaga kami. Kasi nung time na yun, pandemic talaga parang hindi ako naniniwala na pupunta siya sa Philippines kasi pandemic nga, diba? Tsaka parang sabi ko, mahal-mahal ang ticket, may pambili kaya ito ng ticket. Ganun yung lagi kong iniisip. Kaya sabi ko, medyo negative ako nung time na yun na ayun ako kung talaga para sa akin talaga to mangyayari yung mangyayari na magpapakasal nga, ganyan, magkakaroon ng ng mga baby, ganyan. Yan talaga yung yung view ko sa pag mag-aasawa. Ayun nga, yun. Sabi ko nga, salamat na diniling ni God yung panalangin ko nung bata pa ako. Yun, kaya siguro sabi ko after 10 years siguro kasi 14 years old ako nung time na yun. Kasi yung ate ko nga maaga na buntis. Siguro 17 years old. Sabi ko nga ayokong gumay sa kapatid ko, ganyan. Ayokong magkaroon ng yung nagmamadaling umalis sa bahay para lang alam mo yung mga ganon, yung gusto nila makalayas ng bahay para hindi na sila hawak ng nanay ko kasi medyo mahigpit ba. Mahigpit ang nanay ko. Yung bawal ka lumabas, ganyan-ganyan. Yung talagang parang tinatalian ka sa leeg. Yun yung nanay ko. Ganun kami pinalaki. Parang bawal ka makipag-date, ganyan. Bawal ka makipagkita, ganun. Kaya nung nagkaroon ako ng boyfriend, siguro 18 years old ako noon. Papi-papi lang, parang ganun. 18 years old ako nag-start ng mga ganun kasi nagkaroon ako ng cellphone, 17 years old. Ganyan. 17 yata. Basta yung keypad pa yun yung SIM card pa ang gamit na wala pang data. Load pa ang gamit nun. Yun yung mga nangyari. Kaya siguro ganun na rin ang nangyari sa amin ng ex ko. Kasi ibig sabihin parang hindi nga para siya yung para sa akin kasi may mga nakatadhana talaga. So, sabi ko buti na lang ito yung napuntahan ko, maayos yung buhay, tahimik, walang kaaway ba. Yung mga magulang naman ng asawa ko mababait din naman. Sabi ko nga pagka one time gusto nila tumira dito, okay naman, bukas naman ang bahay namin, kaya lang kasi ayaw nila dito kasi sabi pagka mag-i-snow daw malamig nga talaga rito kaya ayaw nila. So ayun. So, dito tayo magtatapos. Papahinga lang ako. Magre-ready na kami. Lalabas daw kami. Kain daw kami sa mga pier. Yun, merong pier dito kasi nag-i-start lang magbukas yung mga pier pagka summer nga. Pagka snow naman, hindi sila nagbubukas. So, papahinga na lang ako. Tapos, dito tayo magtatapos. Maraming salamat sa mga nakinig sa kwento ng buhay ko. Ang kwento ni Winnie. Wala magawa no? Maraming salamat at God bless sa inyo. Magsimba kayo. Charot lang.